Punta po tayo sa House of Representatives at ito po ay patungkol naman po sa anti-dynasty bill. Alam po, sinusulong po ito ni Presidente ngayon at sinulong din po, pero na pong resolusyon galing po sa opisina mismo ni Speaker Boji D at ni Deputy Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos. At sabi, realistically lang po, ang sabi po nitong si Representative Adyong ay realistically speaking, real talk po to siya. Taga Mindanao po to si Representative Adyong. Pag ito pong anti-dynasty bill, totoo po na madami pong mga Filipino political families ang matatamaan nito. Over 5,000 na mga politiko ang madi-displace. Kasi po, example po sa isang munisipyo, example na natin sa isang munisipyo or city na lang. Meron po mangyayari na yung ang asawang lalaki kongresista, yung asawang babae ay mayor. Tapos yung kapatid ng mayor is city councilor. At yung asawa nung city councilor na yon mayor sa ibang lugar. Tapos yung kapatid po ni ng isang mayor mayor sa ibang municipality. Tapos ganun yung setup po. Sa local isang local lang to ganun po ang setup. Gobernador ang ina, vice governor ang anak. Example na lang doon sa Cavite, sa Dasmariñas, yung mother ni Representative Kiko Barsaga. Mother is, yung mama niya ay mayor. Yung kanyang kapatid na lalaki ang vice mayor. Ganun po. Hindi lang po yan isolated case sa isang lugar sa Pilipinas. Halos lahat po may dynastic. Sa lahat ng mga municipalities, sa lahat ng mga ating mga local government units. Ganun po ang setup. Kung hindi dalawa ang nasa pwesto, 5, 4. Example na po din. Sa Davao mismo, Davao City na lang. Sila po matatamaan talaga ng anti-dynasty bill. Biruin ninyo, Vice President Sara Duterte, Representative ng 1st District of Davao City, si Pulong Duterte, Representative ng 2nd District ng Davao City, anak ni Pulong Duterte. Tapos ang mayor ngayon, ang mayor na ng Davao City si Baster Duterte, ang vice mayor ng Davao City ay anak ni Pulong Duterte. Tapos meron pa silang councilor yata siguro na Duterte, kamag-anak or whatever. Tapos yung representative ng isang party list si Harold Duterte. So ilan na yung Duterte sa posisyon? 6. So madi-displace po talaga, marami silang madi-display. Pati rin po siguro tong maapektuhan tong si Representative Adyong. Kasi I think meron din siyang kapatid na nasa local government. So they have to think about paano nila yan ipapatupad ang anti-dynasty bill. Na kung sasabihin nila one from every family. Tapos kung meron na sa kanilang pamilya na nasa national government position, sila sa local ay hindi natatakbo. O ganun. Or isa-isa lang. Paano nila yan i-resolve? Kung maapektuhan yan ay more than 5,000 politicians sa Pilipinas na alam natin nakuha yung posisyon through legacy or
filial connections, o pamilya connections, ganun. So yan, masakit po yan sa hindi natin alam kung we will expect na papalag po. Papalag po yung mga dynastic political families. Papalag po sila. Pero kung yan po ikabubuti ng ating bansa para mabigyan po ng oportunidad yung iba pa naman na magsilbi. Hindi lang sa isang apelyido manggagaling. Sa ibang bigyan ng chance ang ibang tao, ibang mga Pilipino na sometimes mas magagaling pa kaysa doon sa politiko na nandyan sa nakaposisyon. Dapat po may chance. Kung gusto po ng tao mag-lead, hindi sana sila mahadlangan ng sabihin na, wag kang tumakbo diyan kasi hawak yan ng pamilya na yan. Hindi wala makakatalo sa kanila ng ganyan. Parang sana po mag-mature na yung ating political mindset na wag nating dahil lang na hawak-hawak ng isang pamilya, yung isang lugar o isang munisipyo, isang siyudad, wala nang pag-asa yung iba na gustong magtumulong, maging leader ng lugar. Hindi na sila mawawalan sila ng pag-asa. Mahihinaan sila ng loob. Kung meron silang idea na maganda para makatulong sa lugar nila, hindi na lang nila dahil wala silang wala silang hawak. So yun nga, hindi lang po ito mapoproblemahan ng house, ng mga political families, pati ang COMELEC po. Kasi nga nearly half po ng elected positions ngayon ng nakaraang 2025 May midterm elections, more than half po na nanalo last May elections sa national tsaka sa local governments galing po sa political dynasty, konektado po sa political dynasty. So sana makakita sila ng solusyon diyan. At alam po natin na basta sa politika, sa lalong-lalo na sa local, mainit po yung mga ganyan na mga mga issue ng political dynasty. So, good luck na lang to Representative Adyong. Na-meet ko po to siya, Muslim po yan siya. At mabait yan siya. At I think naman sila po isa rin na galing po siya sa dynastic political family. So, ito po, tungkol naman din po ito sa mga krisis sa gasolina. At nagpo-problema po tayo, may mga opisyales sa Mindoro na ino-oppose po ang isang suwestyon na pataasan daw ang ating shipping fare. Dahil nga sa krisis ng gasolina. At ayaw nila po pataasan. Yung mga taga Mindoro po, alam po natin ang mostly po sa Mindoro, yung mga Roro, yung mga Pambot, lalo-lalo diyan sa lugar na yan, ayaw po nila tataasan yung pagtaas ng fare or bayad, plite sa mga boats, sa mga yung mga pangdagat dahil sa fuel cost. So hindi po natin ito maiiwasan. Dito nga po sa amin sa Leyte, papuntang Cebu, ang isang shipping po dito, isang shipping company ay parang nagbawas po sila ng trips papunta at pabalik sa Cebu City dahil nga sa gasolina. So, I think hindi po natin ito maiiwasan at hindi rin pwede natin
i-blame ang ating gobyerno kung tumaas or kailangan tayo magtaas ng plite or fare sa mga boats. Kasi nga dahil nga sa gera sa Iraq. So dapat nilang sigutan tayo po ang mag-adjust kung kailan tayo mag-adjust ng ating schedule kung kailan tayo luluwas or bibiyahe. At yun na nga, kailangan po rin natin intindihin na hindi lang po sa Mindoro ito mangyayari ang tataas ng plite ng barko. Dito po sa Visayas na alam natin na ang nagko-connecta lang po sa amin dito dagat. Ang mga ganyan mga lalong-lalo sa Visayas na islands po kami dito. So kailangan kami sumakay ng barko or fast craft para lang makapunta sa ibang isla. So sana po wag lang tayong pasaway. At I think naman gagawa po ng gobyerno natin ng solusyon. Temporary solution kasi hindi po talaga natin alam kung hanggang kailan itong gera na to doon sa Middle East. Sana lang po i-pray na lang natin na tumigil na sila doon. Tumigil na sila doon sa lalo't madaling panahon. Tumigil na sila kung ano man yun. Kaso parang lalo pang nag-aalburuto ang Iran at nandadamay pa ng ibang ating mga kaalyado doon na mga bansa. Pero ang alam ko, update po, marami na pong napauwi na OFW dahil galing doon sa mga may conflict Gulf state. Marami na po sila. OFW po ang tinutukoy ko. So kung kayo po ay Pilipino na napunta lang doon para turista, magliwaliw, hindi po kayo OFW, wag po kayong feeling na OFW po kayo pagdating ninyo sa NAIA na kailangan po kayo na meron din po kayong sarili ninyong welcoming committee. Priority po ang OFW po, lalong-lalo na kung naandun po sila sa Middle East ngayon. Sila po ang priority. At kasi sila po yung nagtatrabaho doon. Kung kayo naman po ay nagtatraveling lang, ilugar po ninyo yung mga sarili ninyo po. Di po ba? Ang ini-estimate po ng ating Department of Foreign Affairs ang level ng risko ng ating OFW or kung sino mang Filipino citizens na naandoon ngayon sa Middle East. Kung hindi naman po kayo risk level 1, wag po kayong umusta na kailangan kayo dapat kayo po ay unahin. Hindi po. So, yun nga po, mga opisyal sa Mindoro, yun yung kanilang pinapangamba, natataas po ang fare. At alam po namin na Mindoro nandito na po sa mga Visayas yan. At yun lang po talaga yung way na maka-travel para from one island to the other is by boat, by ship. So yun nga. Sana po at tugunan po ng ating ng gobyerno. At I think nakabalik na naman po si PBBM galing ng Estados Unidos. Kakulango.
luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke,